Ang ating Panginoon mga kapatid. Salamat sa kanyang kabutihan. At para sa ating mga kapatid na first time na natin naging kasama, welcome po sa bawat isa sa atin. At itong magandang problema mga kapatid, kakamakailan lang tayo nag-extend ng ating place of worship mga kapatid. Mukhang kailangan na naman mag-extend, no? Amen, mabuti ang Panginoon. Dahil the seed is the Word of God and the field is the world. Gaano ba? Sabi ng Panginoon kay David, ng Panginoon kay David, David, ang aking upuan ay ang langit, ang aking apakan ay ang lupa. Gaano ba kalaking bagay ang iyong ihahanda sa akin? Amen. Ibig sabihin, hindi talaga kayang i-content ng tao ang pwedeng gawin ng Diyos. Amen. Even our minds ay hindi natin kayang i-content mga kapatid, ipasok sa ating kaisipan mga kapatid ang pwedeng gawin ng ating Panginoon. All we have to do is to be prepared mga kapatid, walk by faith and not by sight mga kapatid. Binigyan ako ng Panginoon ng vision long time ago, hindi pa tayo mga kapatid nag-start dito nung na-acquire ko lang itong property mga kapatid. This place ay pinuno ng Panginoon ng people pray. Itong lugar na ito mga kapatid. Kasi Lord, masukal pa ito mga kapatid. Masukal. Hindi pa ito na ayos mga kapatid. Kung sinong nandito tayo nag-start dito, madam mo mga kapatid. Minsan nagigamit tayo ng ating barangay, nagkaroon sa dito mga kapatid na parang katuwaan, parang periha dito nilagay. Say, okay. But God has given us a vision mga kapatid. And look what the Lord has done. At marami pang gagawin ng ating Panginoon. Hallelujah. Shall we worship the Lord? Hallelujah. In the presence of the Holy Ghost today. Blessed be the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Clap your hands to God and shout unto the Lord with the voice of triumph. For the Lord Most High is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, we can feel here right now, God. You are alive. You're alive forevermore. You are greatly to be praised, oh God. Hallelujah. We declare and we decree that something miraculous, something powerful is happening right here, right now, oh God. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Kung nasaan ang ating Panginoon, mga kapatid, anything can happen. You can expect miraculous. You can expect healing. You can expect deliverance. You can expect blessings. You can expect anything in the presence of God. In the name of the Lord Jesus. Yung iba sa atin mayroong daladalang kabigatan na kapatid, you are in the right place and in the right time. God will lift your burdens. Hallelujah. In the name. Papalitan ng Diyos ng kagalangan kung mayroon tayong malunggayan na kapatid. Kung mayroon tayong problema at suliranin, papalitan ng Panginoon ang kapayapaan sa araw na ito. Amen, amen. Because the Lord that you are serving, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Woo! Praise God, praise God. One more time, pwede ba natin palakpakan na natin? We bless the Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sabi po mga kapatid, meron kaming dinalaw na miss din po namin yung Bible study natin doon sa Angeles sa isang hotel mga kapatid for about 1 year. Miss namin mga kapatid and then na ganun din ang kanilang naramdaman. Miss na miss nila kami mga kapatid and then nagpintuhan kami, nag-sharing mga kapatid. But, you know, God is doing something great. No? Narinig ko mga kapatid yung testimony ni Sir Dom. Maraming salamat. Of course, ang business nila is hotel. Ang pandemic mga kapatid. Alam niyo naman yung nangyayari sa mga hotels. Wala. Sabi niya, Pastor, God is doing something. Meron lang nakabisita daw sa kanila, very quick.
Parang nag-inquire lang. At ang sabi niya, alam mo, Pastor, kasi, Sir, bakit hindi niyo subukan mag-apply sa DOH? Para ma-tap itong inyong facilities. Parang doodle lang, parang, okay, parang gano'n lang mga kapatid. Subukan nga. So, anong requirements ganito, ganyan, in-apply? Sabi nila, hindi pa raw mga kapatid, natapos yung mga requirement. Binigyan na agad sila mga kapatid ng first batch na 70. So 70 rooms agad. Sabi niya, alam mo, Pastor, sa pandemic, mas marami pang occupied na room kaysa nung walang pandemic. May meron silang restaurant, mga kapatid. Restaurant, yung veranda. Oh, please come by now. Ganda doon na kapatid, yung food. Noon mga kapatid, madalas ko yun, dahil invite ko yung mga kapatid, yung mga bata. Ganda. The same ang ginawa ng Panginoon mga kapatid. Ang pastor, sabi niya, yung sales namin, wala. Hindi mo sa labas, close. Walang pupunta. Pero yung sales namin, dahil sa order, online, mas mataas pa, Pastor, kaysa nung nag-open kami. That's what God can do. Kaya sabi niya, kailangan namin ng logistics. Nagbabayad daw sila, Brother Mike, ng malaki sa delivery. Minsan daw isang delivery, 5,000 yung sinisingil sa kanila. Sa food, mga kapatid. So, the Lord is great. Sabi ko, naisip ko si Brother Mike dahil meron siyang nakaregister na logistics. Amen. Hallelujah. So, makita natin mga kapatid, ang ating Panginoon na hindi natin kayang itali ang kanyang kapamaranganan. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. And then when God blesses you, kapag pagpalangin ka ng ating Panginoon, hindi ayon sa economy ng mundo. He will bless us according to His economy. Because the Bible says, God will bless us according to His riches. Ayon sa kanyang kayamanan, mga kapatid. Bound tayo sa demand and supply and resources, mga kapatid. But when God does something, step out. Pandemic, ang kadalasan na kaispa ng lahat. But when God steps in, all of you are witnesses. Kung anong panahon inumpisahan natin ang pag-enlarge dito, mga kapatid, na tumatlan dito tayo ngayon. It was not in the times, mga kapatid, na walang sakuna. This building itself, mga kapatid, ang lahat ay witnesses na kasi tayo, mga kapatid, inumpisahan natin mismo sa pag-umpisa. Why? Because when God gives direction, He will also provide His provision. Glory to God. Would you raise your hands to the Lord? I can feel His presence right here. God is encouraging somebody right now. Mayroong angat ng pananampalataya ng power. Somebody right here. In the name of Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Come on, that's it. Come on, go ahead and worship the Lord. We bless you, Father. We honor you today. We can feel your presence right here. We worship you in spirit and in truth. And I speak right now to every family, to every father, to every mother right here, every visitor, every believer, every believer, to the young people of God, to the young minds in the name of Jesus. I speak investors mentality. I speak abundance right here, right now, oh God. While you keep us in balance, oh Lord, help us to see what we're doing. Open our eyes, open our ears, open our minds that we can conceive. We can perceive what God is doing. Buksan mo aming mga pandinig so that we can hear what the Spirit is saying to the church. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you for this atmosphere, oh God, that you are creating right here. And we honor you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. We give you all the praise. We will not fail to give you all the glory. We will not fail to give you all the praise. You are worthy, God. You are worthy, God. You are worthy, God. We bless you, Jesus. In Jesus' name. While you are standing, directing your attention to the word of the Lord, sa aklat po ng Matthew, mga kapatid. Hallelujah. I like what I feel and I feel what I like. Salamat sa ating Panginoon. Praise God. Matthew chapter 14, verse number 22. Ilang scripture ang ating babasahin, mga kapatid, ngayong umaga. And straightway, pag-take note, mga kapatid, yung mga key words. Straightway is walang paligoy-ligoy, diretso, mga kapatid. And straightway, Jesus constrained His disciples. The word constrained, na malayo kasi ang King James, mga kapatid. Pinilit, no? Kung sa akin pa, pinilit. Or sa amin, mga kapatid, di pugos. Constrained. Wala nang maraming sabi-sabi. And straightway Jesus constrained His disciples to get into a ship and to go before Him unto the other side while He sent the multitudes away. By the way, it was after Jesus fed the 5,000 men with 5 loaves and 2. It was after the miracle, mga kapatid, na nagpakain ng Panginoon ng 5,000 na lalaki. Of course, hindi sinama yung bilang ng mga bata at mga babae sa time niya. 5,000. It was after the miracle. Celebrate. And Jesus constrained straightway His disciples to get in the ship. Then, and when He had sent the multitudes away, He went up into a mountain apart and prayed. And when the evening was come, He was there alone. Malad something alone? Alone. Nag-isa na ako. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, fourth watch, that's about 6 to 9, first watch 9 to 12, second 12 to 3, about 3 to, yung madaling araw na, fourth watch. 3 o'clock, madaling araw hanggang 6. Fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. May multo. It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I, be not afraid. And Peter answered Him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And He said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. That's a good lesson right there. Kung sinong gusto mo lumapit sa ating Panginoon, you are led to leave from your comfort zone. Anybody na gustong lumapit sa Panginoon, ay hindi pwede, mga kapatid, na manatili lang tayo sa ating comfort zone. And that's what Peter does. Inaalala si Peter, mga kapatid, sa kanyang paglubog, no? Peter who said, sinking, but I should remember Peter walking instead of Peter sinking. I should remember Peter walking on water. Dahil wala nang iba maliban sa Panginoon ang lumakad sa baon ng tubig. 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Napaka-extreme prayer. Tatlong salita, Lord, save me. Of course, paano ka manalangin ng mahaba, mga kapatid, napalubog ka na. So,
And 31, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of a little faith, where is this thou? Bakit ka nagdududa? And when they were coming to the ship, the wind ceased. Last verse. Then they that were in the ship come and worship him, saying, of a truth, thou art the Son of God. Of a truth. That word, mga kapatid, of a truth, sa totoo. Surely, sa ibang pagkasabi, mga kapatid, surely, you are the Son of God. Please remember, kagagaling lang nila sa mga kapatid sa miracle. May mga panahon na hindi kaagad ma-100% convinced ang kanyang anak sa isang miracle. And then this time, sabi ng kanyang mga disciples, of a truth, or verily, or surely, you are the Son of God. Ikaw ang anak ng Diyos. The miracle in the storm. Ang milagro sa bagyo. Many preachers nag-preach, mga kapatid, ng miracle doon sa 5 loaves. I even do. 5 loaves and 2 fishes. Pinarami ng Panginoon. It's a miracle. Pero bihira ang mag-preach ng milagro sa bagyo. So I would preach right here, right now, the miracle in the storm. Hindi magitaas natin muli ang ating mga kamay sa Panginoon. Father, we thank you. We bless you, Lord. We honor you. Thank you, Lord, for this revelation right now. Dahil nais mo, Panginoon, na maging balanse kami sa aming paglilingkod. Even you, to your disciples, God, you want to teach them a lesson in this way. And Father, right here, right now, ganun din po, Panginoon, ang aming nais, O Diyos. Sa lahat ng area ay maging equip kami, Panginoon, and ready. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede upo mga po. Maraming pwede natin isipin kung bakit talagang, ang sabi ng Bible, straightway Jesus constrained his disciples to come to a ship, no? Sasakay sila sa isang barko o bangka na kapatid upang tatawid doon sa other side of Galilee. Now, alam ba ng Panginoon ang lahat? Yes, He is omniscient. Alam niya. Alam ba ng Panginoon, mga kapatid, na may bagyo na parating? Yes, of course, I believe He knows. Pwede bang ma-alter ng Panginoon ang time and chance? Yes, He can. Is there anything too hard for the Lord? Nothing is too hard for the Lord. Alam ng Panginoon, but Brother Mike, pagkatapos nilang witness na kapag sinutuntua sila mga kapatid, wow, 5 tinapay lang yun, 2 isda. 5 tinapay. Sa kanila mga kapatid. 2 tilapia. Many believe tilapia yun. Pinarami ng Panginoon 5,000 ka mga lalaki na kakain, mga bata at mga asawa nandun. More or less, to be safe, 15,000 people. At sumubra pa ng 12 baskets full. Sabi ng Bible na kapatid, 12 basket puno ng tira mga kapatid. Ibig sabihin, 12 silang disciples, tig-isa silang basket. No? Tig-isa sila. I don't know kung dala-dala nila doon sa bangka, mga kapatid, but that's what the word said. They gathered the remnants, sobra. And then, 12 baskets full. Dala-dala nila doon sa bangka. And then they began to row to the other side. Now, Jesus said, He could strain them. Siguro, diba, yung fellowship mga kapatid, napakaganda na kapag may ginawa ang Panginoon. Para kaya natin maghiwalay. Amen. Enjoy pa sila mga kapatid, but Jesus, ang sabi ng Bible na,
kung nabasa natin, napansin natin, while He sent His disciples, the people He sent them away. Okay, uwi na. Okay, uwi na kayo. Uwi na. Minsan nakapatid yan, no? Now, minsan maganda yung mga youth camp, mga conferences, para kaya natin maghiwalay. But, di ba, sa mga youth, na-miss niyo yung youth camp. Yan, conferences. Jesus in this scenario, na, pagkatapos yung gumawa, kaya ng lahat, busog silang lahat. Bakit tayo magmadali? Busog tayo eh. Okay. And then, ang nangyari mga kapatid, Jesus constrained His disciples, tawid na kayo. Mauna na kayo doon. And then the multitudes mga kapatid, He sent them away. Uwi na kayo. Makagagabihin kayo sa inyong daan. Kasi wala naman sila mga sasakyan noon eh. Mga sandals lang yung kanilang sasakyan noon. Iba siguro may ibang mga hayop mga kapatid. And then si Jesus Christ, He was left alone. And He went into the mountain to pray. Please remember, hapon pa yung mga kapatid, paggabi pa lang. Jesus was left alone. I learned a lesson mga kapatid. Crowd is good. Ang ganda natin pakialam sa crowd kapag marami mga kapatid. But you know what? The real test, there is danger also mga kapatid kung we love the crowd. Why? Because sometimes crowd will influence us. It's either good or bad. And minsan sa crowd mga kapatid, na-suppress yung ating, meron talaga tayo doon sa loob. While when you are alone, sa panahong mag-isa tayo mga kapatid, doon mangyayari yung totoong reflection sa atin. Jesus was left alone, mga kapatid, and prayed. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, He prayed all night long. Hindi siya umaasa, mga kapatid, sa... ang daming tinuturo talaga dito, mga kapatid. Hindi siya umaasa sa kanyang victory. This day, nasabihin niya, hindi na kailangan kong mag-pray. Inagpala ang blessing ng Panginoon ay sobra talaga sa araw na ito. And then we forget to commune with God. Tinuro ng ating Panginoon mga kapatid na anumang milagro, anumang kapangyarihan kung nakita natin sa ating buhay, experience mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-rely doon mga kapatid. Christian life is day to day, moment by moment mga kapatid. He was left alone and prayed all night long. Ang sabi ng Bible nung madaling araw, He sent them away purposely, Brother Mike. Nabanggit ko sa atin kanina mga kapatid, alam ba ng Panginoon? Yes, He know. Na may bagyong parating. Bakit hindi man lang, pwede bang ilihis ng Panginoon yung bagyo? Pwede naman. He constrained the disciples to get into a ship and then tatawid mga kapatid upang masalubong yung bagyo sa gitna. May mga panahon mga kapatid na instead na iiwas tayo ng Panginoon sa bagyo, kundi pipilitin tayo ng ating Panginoon na ipadala upang ating masalubong ang bagyo, Brother Jim. Why? Because God can create a classroom in the midst of the storm. Are you hearing me? Pwede siyang gagawa mga kapatid ng classroom. At hindi mangyayari yan yung ating mga bagay na ating matutunan sa panahong yun mga kapatid. Hindi yan mangyayari sa panahong still ang ating paligid. Sa panahong nandiyan ang crowd mga kapatid. Sa panahong mayroong milagro sa ating paligid. No! We can learn those those things are valuable. Sa panahong may bagyo lang, sister. Right. You know what? God has a reason. Sometimes difficulties and sometimes defeat
will teach us deeper things more than stillness. May mga panahon mga kapatid na importanteng mga lesson, doon lang natin matutunan. Di ba itaas natin ating mga kamay ngayon sa Panginoon? Sure enough, please don't misunderstand. God wants to bless you. God wants to do miraculous. Ngunit may mga panahong purposely God will send you to meet the storm so that you can know Him better, you can know Him deeper. Father, in the name of Jesus, I pray for preparedness. I pray, oh God, that you will open our eyes of understanding. You will open our ears, oh God. Dahil sa kalagitnaan, Panginoon, ng bagyo ay amin kang mas makilala, Panginoon. And I believe you are sending this message right here dahil meron kang pinakausap ngayon, Panginoon. Hallelujah, Jesus, in the name of Jesus. Stretch forth your mighty hand right now by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Hallelujah. Pray for the spirit of revelation right now. Pray for the spirit of understanding of God in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, nandun sila mga kapatid, rowing. Ang sabi ng Bible, the wind was contrary. Opposite. But please remember, wala silang mga makina noon. Usually, ang gamit nila mga is sails, layan. Ayaw kayo sa Tagalog? Naglalayan, no? Sails. Kahit gaano mo kagaling mga kapatid sa paglalakbay, kung ang hangin ay directly opposite, contrary, kahit anong gawin mahirap. Sa course, they're toiling, they're roaming. Mahirap. Tapos may hangin na napakalakas, boisterous. Ang sabi ng bago, the wind was boisterous and contrary. And then plus, nakita nila mga kapatid na mayroong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dagat. Siguro kung sino dito mga kapatid na sumasama ako sa pangingisda noon. Yung dagat mga kapatid, nagre-reflect yan eh. Nagre-reflect yan. Kung may tao mga kapatid masinagan sa gabi, nagre-reflect. Noon mga kapatid, parang nakakalito ang dagat eh, kung hindi ka sanay. Dahil, nung nandun na kami, nangisda mga kapatid. Sabi natin kasama, saan tayo galing? Saan yung dalampasigan? Mga ilaw, parang may mga ilaw, mga isda pala yun, halos lahat. Sabi ko, doon tayo galing. Doon tayo uwi, lakot yan. Sila mga kapatid, marunong dahil titigil lang sa taas. Doon tayo galing. Yung information pala ng, saka yung paligid, alam nila mga kapatid, kahit may ikot na kami noon, doon mga kapatid. Jesus and the disciples mga kapatid, they're in opposite direction. Can you imagine mga kapatid, hapon yun, ngayon ay mag-uumaga na dahil fourth watch. Fourth watch mga kapatid is wala silang orasan sa gabi dahil sundial noon. So between alas 3 na madaling araw hanggang papuntang alas 6. So all night long, mano-mano, nagsagbuhan sila mga kapatid o kaya the wind was contrary. Malakas ang hangin. Tapos ngayon ay mayroong lumalakad sa ibabaw ng tubig papunta sa kanila. Sabi ng Bible, they cried. Sumigaw sila. Sabi nila, it's a ghost! May multo! So naman pala mga kapatid, may mga naniniwala sa multo, no? May mga natatakot na mga kapatid. They cried! They cried the more. And then Jesus, buti natin Panginoon, hindi siya tinakot ang kanyang mga anak.
Ang ating Panginoon hindi rin siya nagbibiro, mga kapatid. Minsan may mga ama na palabiro. Minsan bibiro ko mga kapatid. Minsan si Nathan dahil nagtatago siya. Gusto niya akong takutin. Hindi niya alam ko mga kapatid. Dilim na dito. Lights out ako mga kapatid. Yun siya nagtatago. Hindi niya alam ko mga kapatid. Tapos bigla ko lang takot. Gulatin mga kapatid. Siya ang tuloy ang magtatakot. Yung ganun yung heart niya. Ang heart ko pa parang lalabas. The disciples na kapatid, they cry for fear. Can you imagine mga kapatid, malakas na may bagyo na nga. Laki ng alon, lakas ng hangin mga kapatid, ngayon meron pang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Wala silang narinig mga kapatid na ganong pangyayari ever since. Jesus came and He said, "It is I. Be not afraid." Kayo matakot, ako to. Imagine nyo mga kapatid, galing lang sila sa feeding of 5,000 yesterday. This time, lumalakad ang ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ano si Pedro mga kapatid? Napakabilis talaga mag-react ni Pedro. Lord, kung ikaw talaga yan, bid me to come unto you. Hayaan mo ko, Panginoon, na galapit sa'yo. Then Jesus, ang reply ng ating Panginoon, one word lang, come. Minsan ang Panginoon, hindi siya mahaba ang kanyang pananalita. Minsan, one word lang, come. And then si Peter quit ang kanyang response. Agad siya umalis, mga kapatid, lumakad. Ang sabi ng Bible, and Peter walked on the water. You know what? Yung mga bagay, mga kapatid, na iniisip natin na weak, na hindi kaya tayo i-support, come on. Amen. General understanding, mga kapatid, sa lahat. Alam talaga natin, hindi kayang i-support ng tubig ang ating weight. But when God steps in, kapag kikilos ang ating Panginoon ng mga bagay na akala natin hindi tayo kayang i-support, when the power of God begins to perform, begins to do, pwedeng pakipayin niya ng ating Panginoon. Pwede kayo i-support ng ating when you begin to step out in the name of the Lord Jesus because of His being. Pwedeng i-support tayo mga kapatid. It is very applicable sa lahat ng ating resources. Kala natin hindi kaya mga kapatid. But when God does something, kaya tayong i-support mga kapatid. Sa Nahum chapter 1, I think Nahum chapter 1 verse 3, ang sabi ng Bible mga kapatid, God, He walked above the clouds. Lumalakad sa mga kapatid, maging sa mga ulap, ginawa niyang kapakan. He can walk above the waters. Yun pong nangyari mga kapatid kay Pedro. Come! Lumakad sa mga kapatid. Ano kayong pakiramdam nun? But the Bible says, but when he saw the waves, kung nakita niya yung napakalaking mga alon, mga kapatid, and the wind was boisterous. Napakalakas mga kapatid ng ugong ng mga nubes. Nung nagbagyo dito mga kapatid, ano nga yung bagyo yung tumaan? Ulysses mga kapatid. First time mga kapatid dito sa Pampanga na marinig ko mga kapatid yung hangin. Akala ko mayroong siren na ng barangay na umiikot. Sa lakas ng hangin may umiikot pa rin barangay. Damay na ako. Pero, pampas yung malakas na hangin. Wala. Ay, before darating yung malakas na hangin, mauna mo na ang sound, mga kapatid. Marinig.
Sabi mga kapatid ng Bible, he saw the waves na napakalaki and the wind was boisterous. At si Pedro mga kapatid, instead na titingin sa ating Panginoon, na umpisang na-divert ang kanyang paningin. And that's the beginning na dahan-dahang lumubog si Pedro. Ano sinabi ng Bible? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Napaka-extreme version mga kapatid sa Hebrews chapter 12 na tayo ay titingin lamang sa ating Panginoon na siya ang author and finisher. If God has given you strength to begin, He will also give you strength to finish. Kung anong umpisahan natin mga kapatid kasama ang ating Panginoon, He will also give you the grace to finish it. Because He is the author and the finisher of our faith. So si Pedro mga kapatid, nung nabaling na ang kanyang paningin doon sa mga alon, doon sa storm mga kapatid, dahan-dahan siya bumulusok. Pero hindi nagtapos doon. He prayed the shortest prayer ni Pedro. I believe, Lord, save me! Kung naramdaman na siguro ni Pedro mga kapatid na yung kanyang paa ay bumakon na mga, Lord, save me! I thank God dahil sa nasa tamang direksyon si Pedro mga kapatid. Because many people will step out from their comfort zone pero away from Jesus. They're looking for something, maybe adventure. But listen, we must see to it na ang ating pag-venture or adventure ay palapit sa ating Panginoon, hindi palapit. That makes the difference. Dahil maraming taong lumulubog, pero ang kanilang direksyon, walang help na naasahan. Because they are walking away from Jesus. But Peter, he was walking closer to Jesus. Bumulusok pa siya. Pero sa tamang direksyon pa rin si Pedro, hindi palayo sa ating Panginoon. Kanyang heart, gusto lumapit sa Panginoon. So at the moment na nangailangan siya ng tulong, Lord, save me! Hindi siya pwedeng manalangin na mahaba or else na, Lord, save me! Nandun agad ang tulong. Nasasabi ako, Psalms 121, I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, who made heaven and earth. Hallelujah! Shall you worship the Lord? Hallelujah! My help cometh from the Lord, who made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber nor sleep. Salamat sa Panginoon mga kapatid dahil present. He is the very present help in times of trouble. Very present help in times of trouble. Nang sumigaw si Pedro mga kapatid, inabot siya agad ng ating Panginoon, oh, ye of a little faith. Sinabihan niya, kunting, hindi pinagalit ng, bakit? No, I believe, hindi ganun siya, bakit wala kang pananampalataya, Pedro? No, Jesus is not like that. Kung masahin natin ang context, mga kapatid, oh, yeah, parang bata mga kapatid na natumba. Sino ito, mabuting ama mga kapatid na kalalakan pa lang yung kanyang anak. Papa, gusto kong lumakad. I wanna come to you. Come. Tapos natumba mga kapatid. Kapaloy, ikaw talaga, anak. Malapit ko ang ganyan mga kapatid. It's just a teaching. Oh, you a little faith. Why did you doubt? Bakit ka nagdududa, Pedro? Kung ating expanded na kapatid, you should not have misdirected your eyes. You should keep looking to me.
mga kapatid, ganoon din ang ating Panginoon. Amen. Sa panahon tayo mga kapatid, maramdaman natin na parang bumulusot tayo. Abutin tayo ng ating Panginoon, you should keep looking to me, my son. Hallelujah. Why did you doubt? Ang nasabi ng Bible mga kapatid, sa panahon yun, walang response si Pedro, sa tahimik lang siya. Dahil alam talaga ng Panginoon, nag-doubt siya eh. Sa sinabi mga kapatid, ang nasabi ng Bible, and they walk to the boat. Silent ang Bible. Hear me now. Dahil na lang nakikita ko dito mga kapatid. Silent ang Bible. Kung may mga nagbabangka din sa paligid. Malamang meron. Maraming nangingisda sa panahon yun. Hindi lang sila ang naglalayag sa panahon yun, Brother Mike. Dahil Sea of Galilee yun pala, isdaan yun mga kapatid. Madalas yung mga fishermen doon palagi. When Jesus came to them, to the boat, ang sabi ng Bible mga kapatid, humimpil. Sa Mark, sinabi ng Panginoon, peace be still. Humimpil. Tumigil, nagkaroon ng kapayapaan. Hear me now. Kapag kasama natin ang ating Panginoon sa ating bangka, ang beneficiary ay hindi lang ang ating bangka. Amen. Pati yung mga bangka na nasa paligid, Brother Jimmy. Amen. They can also feel the power of God. Who is Jesus? For unto us, unto you, as a child is given, a son is born. Ano isa sa kanyang mga pangalan? He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Kailan natin kailangan ang prinsipe ng kapayapaan? Pag may kagulumihanan sa paligid. Amen. Are you following? Kung bakit purposely pinadala sila ng ating Panginoon doon sa sumakay straightway, He constrained them sa lubunin mga kapatid. Hindi nilihis ng Panginoon ang bagyo. But talaga yung time na doon siya sa kalagitnaan ng kapatid, masalubong, ma-head on nila yung bagyo. Why? Dahil doon sa kalagitnaan ng bagyo mga kapatid, they will know more who is Jesus. Yes. Amen. Hallelujah. Pagkatapos mga kapatid, nung nandun ang ating Panginoon sa bangka, mga kapatid kasama nila, tumigil, nagkaroon ng kapayapaan. Anong response ng mga disciples? Of the truth. Surely, verily, walang pagdududa. You are the Son of God. Amen. Alam niyo mga kapatid, lalalim ang ating relationship pagkakilala sa Panginoon pagkatapos nating malagpasan ang bagyo. I'm speaking to you right now. Dahil may pangako ang ating Panginoon, ikaw man ay tatawid ng ilog. Sa Isaiah mga kapatid, when you pass to the fire, when you pass to the rivers, it will not overflow you. When you pass to the fire, it will not hurt you, it will not burn you. Bakit kailangan? Instead mga kapatid, na ilihis tayo ng ating Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa atin, sasamahan ko kayo. Amen. Upang hindi nyo lang ako makilala na tagapagbigay ng pagkain. Yan doon din nakilala ang Panginoon eh. Kaya gusto siyang iboto ng mga tao. Gawin natin siyang hari. Dahil kung siyang hari, walang gutom. Let's make him yung mga tao, ready na mag kung siyang hari, wala siyang gagawa ng milagro. Hindi na kailangan tayo magpagod. That's not the reason kung bakit pumunta dito ang ating Panginoon. Gusto ipakilala ng ating Panginoon ang eternal life. Gusto ipakilala ng And then Jesus constrained them upang makilala nila ang ating Panginoon sa kalagitnaan ng bagyo.
Ilan sa atin, mga kapatid, may mga bagyo na ang pinagdaanan. And siguro ilan sa atin ngayon, you felt like you are in the midst of the storm. May awit, mga kapatid, isang singer, praise you in the storm. Why? Ang last verse natin binasa, pagkatapos ng bagyo, anong result? They worship. Nagkaroon ng worship service, Sister Rose, sa kalagitnaan, kasama yung may mga bangka pa. They that are in the boat, they came to Jesus and worshiped Him. Iba yung pasasalamat, praise and worship natin dahil maganda yung ating pakiramdam. Siguro kung ating bulsa, mga kapatid, ay may laman, kahit barya lang, at least may laman. O kaya, maraming laman. Kaya pagtingin natin sa ating mga bank account, merong laman. Iba yung worship natin dahil ang pakiramdam natin ay pero kakaiba ang ating worship kung ang bagyo ay ating napagdaanan. I will not preach long. Patayo tayong lahat, mga kapatid. This could be a warning or this is an encouragement sa ilan sa atin dito ngayon, mga kapatid. Ang iba sa atin ngayon siguro ay you are facing storm. Or you are in the storm relationship. Maybe you are in your family or in other people, you are in the storm. But I will speak right now by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Peace be still. And you will worship Jesus deeper. Sasambahin mo ang ating Panginoon ng mas malalim. Pagkatapos na malagpasan mo yung bagyo niya. Please don't walk away from Jesus. May bagyo man, huwag tayong lumakad, mga kapatid, palayo sa ating Panginoon tulad ng ginawa ni Pedro. He walked closer to Jesus. Ang aking puso, mga kapatid, ay nanlumbay dahil may mga ilan sa panahon ng bagyo, instead na lalapit sa ating Panginoon, sila ay lumalayo, mga kapatid. But I speak right here, right now. Kung mayroon mang ating masalubong na bagyo sa ating mga daraanan, ating hilingin sa ating Panginoon, Lord, give me the right direction. Sana ko lalakad, Panginoon. Saan mag-umpisa ang aking hakbang, Panginoon? Hindi ko alam ang aking paligid ngayon, Panginoon. Malakas ang alon, malakas ang hangin, Panginoon. Lord, help me to be in the right direction. In the name of Jesus, come on, that's it. I can feel right here, God is speaking to somebody. Come on, lift up your hands, lift up your voice to God. Hallelujah. Give me the right direction, oh God. Hallelujah. Lord Jesus, tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Dahil meron kang tinuturo sa kalagitnaan ng bagyo, Panginoon. You want us to know you more. You want us, Lord, to have a deeper encounter with you. Not just in the miracles of provision, but in the miracle that supersedes the natural force of God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, nais mong ipakilala ang iyong sarili sa mas malalim, Panginoon. More than the natural force, more than the law of nature of God. Hallelujah. You can walk upon every storm. Hallelujah.
name of the Lord Jesus. Come on. That's it. When you're standing, I feel right now na meron dito mga kapatid na mag-pray sa iyong family. Pray sa iyong kasama sa church. Pray sa bawat isa mga kapatid. Hallelujah, in the name of the Lord Jesus. Maybe in your work, in your business, something like you are in a storm. Hallelujah. I will speak. Begin to speak with the authority of the Word of God. Begin to speak. Peace be still in the name of the Lord Jesus. Sa mga kaisipan na mayroong kagulumihanan, mga kapatid, if your mind is troubled, hallelujah, you can speak peace, be still. You can direct it in the name of the Lord Jesus by faith, hallelujah. Sambitin mo ito, mga kapatid, hallelujah, in the name of Jesus. Let peace reign. Ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang magkamit. Merong pressure ngayon sa ating paligid, mga kapatid, sa mga nag-aaral. Hallelujah, I can feel that there is pressure. And because of that pressure, mga kapatid, minsan, ninanakaw ng pressure na yan, ang kapayapaan sa ating isipan, sa ating puso. Minsan, pressure sa ating work. Pressure, mga kapatid, sa responsibility na inatang sa ating balikan. Maybe pressure sa crowd. But the Lord is calling you right now to be alone with God. Jesus, He sent His disciples. He sent the multitudes away. And He was left alone. Before niya inutusan, mga kapatid, ang bagyo, before siya gumawa ng next miracle, nagkaroon siya, mga kapatid, ng alone time with God. Before you can face your storm victoriously, before you can command the storm to go away, see to it that you have alone with God. You have time alone with God. At ito ang tamang panahon ngayon, mga kapatid. Spend your time, enter into your closet right now. Enter into prayer right now. Hallelujah. Before inutusan ng Panginoon ang next miracle, mga kapatid, in the storm. Jesus! Marami sa ating busy, mga kapatid. Thank God for the responsibility. Thank God for the opportunity. Thank God sa kanyang mga binuksan na mga pintuan. Thank God sa mga pagpapala, mga kapatid. But you must have time alone with God. Thank God for feeding the 5,000. Thank God for the conferences. Thank God for the camp meeting. Thank God for the fellowship like this. Thank God. Kung hindi sa lahat ng pagkakataon, na kapatid, ang karawal ay nasa ating paligid. Tinuro ng ating Panginoon, you must have your own time with me. You must have your own time with God before you can face the victory of the next storm. Before you can command the stone to peace be still. Hallelujah. You must have time alone with me. I wonder what would happen, mga kapatid. I wonder kung nagkaroon sila ng prayer meeting doon, mga kapatid, yung mga disciples habang sila ay nandun. If they prayed while they traveled, mga kapatid, I believe walang takot na mangyayari sa kanilang kalagitnaan. But look, hallelujah, they never prayed. The Bible said they just walked, they just traveled, mga kapatid. So when the storm came, pinuno ng binalot ng takot ang kanilang mga puso. But Jesus was in opposite direction. He went into the mountain and prayed. He went into the mountain and prayed. He went into the mountain and prayed all night long.
Hallelujah. Tinatawag ngayon ang bawat isa ng ating Panginoon. Come on. Enter into your time with God. God is calling you to come to your mountain in the Spirit before I can face my next storm. In the name of the Lord Jesus, sa lahat ng mga youth, sa young people, I thank God na maaga kayong nakakilala sa Panginoon. And if you will use your time wisely, you will save more energy. You will save your time. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus, I pray right now, Lord Jesus. I pray, Lord, this is a prophetic word for somebody, God. I believe that somebody will be facing a storm, oh God, in the future. But Lord, let this word, oh God, let it be carried through in the name of the Lord Jesus. Let this preaching will echo in the name of the Lord. Let the truth of God's word be assured in the Spirit in the name of the Lord Jesus. Na kapag darating man ang bagyo, Panginoon, we can remember that we can walk above the water. We can command the storm. We can speak, oh God, peace be still in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Because we have time alone with God. Because we have time alone with God. We have wrestled with God in the solitary place. Come on, that's it, everybody, all over this place, all over this place, come on. The Spirit of the Lord is here right now. He is alive. The Spirit of God is here right now. He is alive inside of you. In the name of Jesus, in the name of Jesus, you can walk above the waters by faith. You can walk like Peter. You can to walk by faith and not by sight. That's it, that's it, that's it, come on. Allow the Spirit of God to speak through you, to speak to you. Come on, receive it, receive it. Just receive it, just give yourself to God. Just speak in the name of the Lord Jesus. Come on, that's it, in the name of... Come on, hallelujah, I release the faith, the gift of faith, I release the gift of faith. That's it, in the name of the Lord Jesus. You are in the storm, you can speak, peace be still, peace be still, peace be still in the name of the Lord. Come on, somebody, I speak to you right now, peace be still in the name of the Lord. You can speak in the midst of the storm. In the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus, God will show up. Jesus will show up in your storm. Jesus is showing up in the midst of the storm. Jesus is showing up in the midst of the storm. Hallelujah, hallelujah, that's it. Go ahead, worship Him. Go ahead, worship Him. Go ahead and worship Him all over this place, all over this place. Hallelujah. In your studies, in your homes, in your family.